Nanan, kumusta ang internship mo sa company? Okay ba? Nakakapagod ba? Grabe, sakto pa naman may malaking project na kailangan ng investor. Ikaw talaga, anak. Ang ganda ng posisyon mo bilang sekretary. Bakit mo pinili magsimula sa baba? Parang pinapahirapan mo sarili mo. Pa, kapapasok ko lang sa kumpanya, wala pa akong alam. Bigla akong pwesto sa taas, siguradong may kukontra. Mas mabuting nagsimula muna ako sa baba para matuto. Sige, susundin ko ang gusto mo. Basta galingan mo sa trabaho, ha? May reward ka mula sa amin ng papa mo. Kung andito lang si ate, sabay sana kaming papasok sa kumpanya at pagtutulungan kami. Pa, ma, si ate, hindi pa rin ba umuwi? Kahit ako na mismo magdala ng tao, iniwasan niya ako. Sige, wag na siyang bumalik. Tignan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Pa, ma, paano kung ako na lang hihingi ng tawad para bumalik siya? Bakit kayo hihingi ng tawad? Si Jiang Xiaoman na may kasalanan. Ma, hindi naman tama ang sinasabi mo. Si Xiaoman anak mo rin. Ma, bakit? Naalala niyo ba si Wang Shan? Yung pumunta rin sa kumpanya natin? Oo naman. Di ba yung project niya parang drawing lang? Pwedeng kumita ng mabilis yun, pero walang magtatagal. Internet business lang yan. Pansamantala lang yan. Sa huli, negosyo pa rin ng labanan. Kaya pagkatapos ng evaluation, na-reject ko siya. Anong nangyari? Nilunch na niya ang software niya. At nag-invest sa kanya ay si Jiang Xiaoman. Ano? Niloko siya sigurado niya. Tignan mo. Ito ang data na to. Xiaoman, may naghahanap sa'yo. Jiang Jinxuan daw. Sige, noted. Xiaoman. Di ba napirmahan na ang disownment papers? Bigay mo na. Pag-usapan na lang natin yan next time. Alam mo bang naloko ka? Lahat kayo nandito para pagkaisahan si Xiaoman. Para ipahiya siya? At sino ka? Ikaw pa may say dito? Tumahimik kayong lahat! Magsabi ka ng totoo. Nilapitan ka ba ni Wang Chuan? Palihim ka bang nag-invest sa kanya? Anong problema mo? Kailangan ko bang ipaalam? Xiaoman, makinig ka muna. Project ni Wang Chuan. Tinaan niyan sa akin noon. Walang patutunguhan yan. Ilang milyon na ang nasayang. Problema ko na yun. Wala kang pakialam. Jiang Xiaoman, may respeto ka ba sa nanay mo? Karapat-dapat ka ba? Ikaw! Jiang Xiaoman, nasaan ang konsensya mo? Pinaghirapan ka namin palakihin. Tapos ngayon, ganyan mo kami tratuhin? Ha? Pakiusap, kunting respeto naman. Kung anong gawin ni Xiaoman, desisyon niya yon. Wala kang karapatang makialam. Kalayaan? Ang totoo niyan, nabulag ka lang sa pera. Sobrang swerte lang niya. Naka-jackpot siya ng 3 milyon. Akala niya sikat na siya? Biglang nagpaka-investor? Ano, baliw ka na sa pera? Tay, pwede ba hinaan mo yung tono mo? Pa, huwag niyo naman ganyan si ate. Lumaki siya sa orphanage. Ano bang alam niya sa mundo ng investment, ate? Alam ko, gusto mo lang patunayan ang sarili mo, pero huwag ka namang basta sumugal. Narinig ko, yung Wang Chuan na yan, scam daw yan. Pag nag-invest ka dyan, siguradong mawawala lahat. Xiaoman, alam kong dati nagkamali ang kapatid mo. Pero ngayon, para na rin to sa'yo. Wala kang experience sa negosyo. Ganto kalaking pera, baka hindi mo kayanin. Kunig ka, i-pull out mo na ang investment mo. Sakto si Nanan, kailangan din ng investor. Ilagay mo ang pera mo doon. At magiging buo ulit ang pamilya natin. Gusto niyo akong umatras? Para mapunta ang pera kay Jiang Nani? Para sa ikabubuti mo to? Wala ka namang alam sa negosyo. Alam mo ba kung anong investment? Pamilya tayo. Sa tingin mo, lulukohin ka namin? Alam ko dati. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan pero bilang ate, dapat mas malawak ang pag-unawa mo. Makipag-ayos ka na kay Nanan. Hindi pwede. Ano? Ma. Xiaoman. Hindi kami nandito para saktan ka. Alam namin, wala ka masyadong alam dito. Paano kung naloko ka lang? Hindi biro ang halagang to. Ate, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero sina mama at papa, pati sina kuya, gusto ka nilang protektahan. Bakit hindi mo maintindihan yun? Huwag kang magpaka-plastic, ang tagal na nating magkasama. Hindi ko pa ba alam kung anong klaseng tao ka? Xiaoman, paano mo nagagawang sabihin yan? O nagkamali siya noon, pero nilinis niya ang pangalan mo. Ano pa ba gusto mo? May mali ba sa sinabi ko? Ilang taon nang lumipas, alam niyo naman kung paano niya ako tinrato. Wala ba kayong konsensya? Tara na. Jiang Xiaoman, bumalik ka rito. Pag tinuloy mo ang investment na yan, itakwil mo na rin kami. Ma. Hindi ko hayaang mapahiya tayo kahit kailan.
Alam naman nating lahat na palpak yung project na yan. Paano ng reputasyon ng pamilya natin? Isipin mo naman. Sige, tandaan mo yung sinabi mo. Ipagpapatuloy ko ang investment ko at kakalimutan ko na rin kayong lahat. Isa sa publiko ko na rin ang pagtatakwil ko sa inyo. Hintayin niyo lang. Shaman! Paliyasin mo siya! Pag umalis ka, huwag kang magsisisi. Kapag bumalik ka para humingi ng tulong, huwag mo sabihin hindi ka namin pinalalahanan. Ang daming opportunities dyan. Shaman, update! Total orders natin lagpas na ng 5-digit at yung feedback ng user at merchants mas mataas pa sa expectation natin. Salamat kay Sir Wang. Ang ganda ng system niya, sobrang smooth. Ang ganda rin ng user experience. Pero syempre, mas the best ka, Boss Xiaoman. Okay, tuloy tayo. Ang goal natin, bago ang investor meeting next week, dapat umabot ng 100,000 orders. Yes, boss! Mas pipiliin niyang magdusa sa labas kaysa bumalik dito. Birthday ni Nanan ngayon. Oo nga, birthday niya. Happy birthday, Nanan! Sobrang gusto ko sanang makasama sa celebration niya. Kung pwede lang, sa picture na to, nandito rin ako. Ang galing niyong tumugtog ng piano. Ang ganda. Sigurado ako, mahal na mahal nila mama at papa at kuya. Okay lang si Jiang Xiaoman, darating ang araw matatanggap ka rin nila. Narinig ko ka, Jiang Ma. Yung panganay daw natin, mula bata pa lang sobrrang galing. Nag-aaral sa Tsinghua University. Pagka-graduate, diretso sa kumpanya, ang dami niyang successful project. Kaya ako, kailan kaya ako magiging successful? Kung mayayari yun, magugustuhan na kaya ako nila papa? Ngayon may bago na ako pangalan, ako si Jiang Xiaoman. Sa wakas may pamilya na ako. Ngayon, hindi na ako batang palaboy. Wala nang tatawag sa akin na batang walang pamilya. Mahal na mahal nila ako. Kaya mamahalin ko rin sila ng higit pa. Jingshuan, Xiaochan, Nani, halika picture tayo. Hindi ko siya kapatid. Tingnan niyo pa naman parang pulubi ang suot niya. Sinananda lang ang kapatid ko. Anong sinasabi mo? Halika na. Sige na, tignan sa camera. Smile naman dyan. May bago akong pangalan. Ako si Jiang Xiaoman. May sarili na akong pamilya. Kasama ko sina mama at papa. Alam kong mahal nila ako. Kaya mamahalin ko rin sila ng buong puso. Hindi siya kapatid ko. Sinana ng kapatid ko. Xiaoman. Nakakaba to. First time ko sa ganitong event, ang daming tao. Ngayon mas lumalaki na ang negosyo natin. Tali-tali ang orders kaya para lumago pa, kailangan natin ng investors. Mas maraming pondo, mas lalaki tayo. Huwag ka mag-alala, andito ako. Tara. Ngayon ang pinakamalaking business expo ng taon, lahat ng malalaking kumpanya. Nandito lahat. Sakto, kailangan mo ng investor dito. Dapat sana kasama rin si Xiaoman. Para saan pa? Wala naman siyang alam eh. Kung nandito siya, mapapahiya lang tayo. Kapatid mo rin siya. Kung lumaki siya sa bahay natin, sa tingin mo wala pa rin siyang alam? Kuya, sigurado ako maintindihan din ni ate. Pag dumating ang araw na yun, ako rin mismo makikipag-ayos. Okay ba yun? Anong ginagawa niya dito? Hindi pa rin siya sumusuko sa negosyong walang kita. Mr. Wang, magandang araw. Ako po ang may-ari ng Yunman Delivery. Jiang Xiaoman po, may bago kami proposal at gusto namin i-present sa'yo kung maaari po sana. Oh! Kuya, tingnan mo. Mukhang nagkakasundo si ate at Mr. Wang. Lapitan na rin natin. Sige. Mr. Wang, Oh! kakauwi lang ni ate sa pamilya namin, kaya pasensya na po. Mr. Wang, ako si Jiang Nan. Kuya, si Jiang Xingxuan, ang CEO ng Jiang Group.
At ito naman ang pangalawa, si Jiangshan. Si Xiaoman, bahagi rin ng pamilya Jiang. Alam nyo, matagal ko nang kilala ang Jiang Group. Kamusta kayo? Mabuti po. Mr. Wang, may hawak akong bagong project, baka gusto mong i-check. Xiaoman, bakit sila ganyan? Hayaan mo sila. Mr. Wang, tungkol dito sa project na sinabi ko kanina, ganito kasi yan. Ate, yung project na yan, isa lang yung walang kwentang butas. Paano mo nagawang ilabas yun sa public? Mr. Wang, itong project namin may malaking potential at manageable. Sa ngayon, mataas ang usage rate ng software namin. Pati na rin ang business partners namin. Ate, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo. Pero dapat alam mo rin na hindi pwedeng puro pangarap lang ang project na to. Mr. Wang, huwag mong isipin na dahil Jiang siya, may alam na siya sa negosyo. Lumaki yan sa orphanage. Wala siyang alam sa totoong mundo. Kung makikipag-business ka sa kanya, dapat mag-ingat ka. Miss Jiang, paano kung sa susunod na lang tayo mag-usap ng mas detalyado? Kapag may oras tayo. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako malalampasan. Ang ibig mong sabihin, alam mo ba kung ilang araw at gabi ang sinakripisyo ni Xiaoman? Uy, sino ka ba? Ba't nakikialam ka palagi? Xiaochan, mag-umingat ka. Wala kang karapatang magsalita. Xiaochan, ayusin mo nga. Xiaoman, alam kong matigas ang mga sinabi ni Nanan, pero punto rin siya tungkol sa Wang Quan Project. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ang daming interesado, maganda ang hype, maraming gumagamit, pero ang proyekto na to, kailangang tuloy-tuloy ang puhunan. Kung hindi bumalik, ang inisyal na gastos at wala pang susunod na pondo, lahat ng pinaghirapan mo, masasayang lahat. Miss Jiang, dapat mong isipin ng long term, magsisisi ka. Darating ang araw na iintindihan mo ang pagsuko mo rito ang pinakamalaking pagkakamali mo. Ate, tama na, huwag mo nang ipilit. Akala mo ba negosyo laro-laro lang ng mga bata? Business is battlefield. Kung ganyan ka ka-Nave, sigurado madadapa ka ng malala. Sino ba ang unang nag-api kay Xiaoman? Pumahimik ka nga! Hindi ito ang usapan para sa'yo. Ha? Ano mga sinasabi niya? Jiangshan, subukan mo saktan siya, tingnan natin. Jiangshan, sinasabi ko sa'yo. Respetuhin mo ang kaibigan ko, huwag kang abusado. Xiaoman, alam ko minsan, diretso magsalita si Nanan, pero ginagawa niya lang to para sa'yo. Walang Wang Quan Project. Sobrang risky. Kung tatanggawin mo to agad, baka sa huli, ikaw rin ang malugi. Kung gusto mo talaga, bawiin mo muna ang puhunan mo. Ate, huwag ka na mag-aksaya ng laway. Mabilis magbago ang market ngayon. Akala mo ba sa ilang milyon mo lang kaya mo nang patakbuhin ng lahat? Baka sa huli wala kang mapala, tapos kami ang madadamay. Baka sa huli wala kang mapala, tapos kami ang madadamay. Boss Jiang, huwag ka na magpanggap na concern ka. Uulitin ko lang, ututuloy ka ang Wangchang Project. Kuya, huwag mo na siyang pakialaman. Kapag inanunsyo ang project at inilabas ang investors, malalaman niya. Tama ka nga. Jing Xiaoman, akala mo ba talaga kaya mo akong talunin? Siya ba yung matagal nang pinulot ng pamilya Jiang? Grabe siya kanina sa labas, ang tapang. Feeling ko, sa sobrang init ng diskusyon mo kung delikado ang project niya, baka naman hindi magtagal at sumablay ang project niya. Kuya, bakit si ate ang padalos-dalos? Ang laki ng risk ng project ni Wang Chun. Wala pa naman siyang resources. Paano kung malugi siya? Jiang Nani, ano, gusto mong tumaya? Ate, ano naman gusto mong tayaan? Ganito, tataya ako na makakahanap ako ng investor. Kung manalo ako, aalis ka sa pamilya Jiang at ilalabas mo ang lahat ng mga ginawa mo sa loob ng 5 taon. Deal? Kung sobra, alam mo kilala kita, pero mas kilala ko si Nanan, kaya manhimik ka dyan. Kuya, wala namang problema. Kung gusto niya, tatanggapin ko. Alam kong matagal mo na akong hindi pinagkakatiwalaan. Pero sana ngayong gabi, maayos natin to. Oo nga. Sige, tatanggapin namin ang pustahan mo. Pero Xiaoman, kung matalo ka, lumuhod ka at magpakumbaba ng 3 beses. Tapos hingi ka ng tawad kay Nanan.
Sige. Deal na yan. Xiaoman, huwag kang patalos-talos. Jiang Xiaoman, ikaw walang alam sa negosyo. Ano pinaglalaban mo sa akin? Kung gusto mong mapahiya ngayon, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapatalo ngayon. Sisiguraduhin kong sira ang pangalan mo. Welcome po sa lahat. Salamat po sa pagdala sa ating investment conference. Ang unang project natin ay mula kay Miss Jiang Xiaoman, isang delivery app, ang Yuanman Delivery Software. Ang project details, ipapakita natin ngayon sa malaking screen. Handa na ba kayo? Jiang Xiaoman, lumuhod ka na lang ngayon habang may oras pa. Total, pamilya ka na rin ng Jiang. Kapag napahiya ka, lahat tayo madadamay. Kuya, ano klaseng salita yan? Kahit matalo si ate, hindi ko siya hayaang lumuhod at mag-sorry. Nadadala lang siya ng emosyon niya. Lanan, masyado ka namang mabait. Di gaya ng iba dyan. Inggitera. Sumuko ka na? At bakit ko naman gagawin yan? You want a food delivery? Sabi ng mga taga-Jiang, delikado tong project na to. Masyadong mataas ang risk. Malamang malulugi ka lang. Ubos ng puhunan mo. Taas ang engagement ng merchants Mukhang promising. Sa loob ng isang buwan, ang laki ng kita ng app na yan. Yung downloads. Grabe, potential growth Hindi pwede to. Paano nangyari to? Yuanman app? Ang ganda ng data nila. Oo nga, sobrang promising ng numbers. Mukhang malawak ang future nito. Malupit ang project na to. Miss Jiang, ako po ay investor mula sa Angel Round Investors. Interesado kami sa Yuman app. Pwede ba natin pag-usapan ito? Pati yung kumpanya namin, nakikita ang potential ng project ninyo. Umaasa kami makipag-partner sa inyo. Tama. Gusto rin namin makipag-collab. Oo nga, kami rin. Gusto rin namin. Interesado kami lahat. Hindi to pwede. Imposible to. Malabo. Ginawa mo lang tong numbers, ikaw pa? May ginamit kang paraan, di ba? Ginamit mo ang maduming diskarte. Tama, Jiang Xiaoman. Alam ko na. Para lang manalo ka, ginawa mo to? Wala kang konsensya? Konsensya mo kinain ng aso? Jiang Nanyi, pwede magkamali sa pagkain pero hindi sa salita. Sinasabi mong peke ang datos ko, may ebidensya ka ba? Ikaw nga. Para lang pabagsakin ako, ilang beses mo akong siniraan. Akala mo hindi ko alam? Tigilan mo nga yung paninira mo. Si Randan, mabuting tao yan. Hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Ikaw nga tong, simula bata, selos na selos ka kay Nanan, palagi mong tinatapatan. Ngayon para manalo ka, kahit digdadan mo, tinapon mo na. Mag-ingat ka nga sa sinasabi mo. Pinili namin ang investment na ito dahil malaki ang potensyal, hindi dahil sa away ninyo. Tama. Kung may duda ka kay Miss Jiang, ilabas mo ang ebidensya. Magtanong ka ng maayos. Hindi yung puro personal na atake. Tama. Totoo nga. Mga Ginoo, aaminin ko, masyado akong nadala kanina. May nasabi akong hindi dapat. Pero nag-aalala lang ako. Si Jiang Xiaoman, ate ko siya. Hindi ko rin kayang manood nang walang ginagawa. Niloko niya na kayong lahat. Jiang Xiaoman, tingnan mong ginawa mo. Pinayak mo si Nanan. Bakit ba ang tigas ang puso mo? Miss Jiang, totoo ba ang sinasabi niya? Itong project na ito, may problema ba? May niloloko ka ba? Jiang Nan, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsaan, huwag mong paligoy-ligoy pa. Ate, alam kong lagi mong iniisip na inagaw ko ang pagmamahal ni na Papa sa'yo. Na inagaw ko ang dapat na sanay para sa'yo. Pero anong magagawa ko? Hindi ko rin naman ito ginusto. Ate, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero hindi naman tama na dahil lang sa galit mo, pati pera ng iba ay gagamitin mo. Aminin mo na lang. Yung project data nito, peke lang hindi ba? Ginawa mo lang to para makuha ang investment. Kung ganito ka, hindi lang sa sarili mong sinisira mo, sinisira mo pati buong pamilya natin. Sinisira mo ang buong pamilya natin. Xiaoman, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo, pero hindi sa ganitong paraan. Para sa iba, ang pagsisinungaling ay parang normal lang. Miss Jiang, sagot lang diretsaan, totoo ba o hindi? Yung project data na to, pineke mo lang ba? Sabi ko na nga ba isang bata na walang sapat na experience, paano yung nagawa to? Ang taas ng grade niya, pero ginamitan ng maduming paraan. Mga kasama, alam kong maganda ang proyekto ko. Sobrang ganda na nainggit ang iba. At handa silang gumawa ng kung ano-anong paraan para siraan ako.
Lahat ng datos na ito, pinaghirapan ko at ng team ko. Buwan-buwan, araw-araw, walang tigil kami nagtatrabaho at bawat numero na to, may ebidensya at may suporta. Kaya kayang patunayan ito. At kung may nag-aakusa na peke ang datos ko, ilabas ng ebidensya. Kung wala, mananahimik na lang kayo. Huwag niyo nang sayangin ang oras ng lahat. May ebidensya ako! Ang dokumentong ito ay opisyal na report ng Jiang Group tungkol sa proyekto. Jiang Group? Hindi nila tananggap ang proyekto? Imposible! Oo nga, paano nangyari yun? Kaya pala napilitan si Miss Jiang na gawin to. Para makakuha ng investor, gumamit siya ng daya. Oo nga, grabe naman to. Paano kaya nangyari yan? Ano balak mo? Mga kasama, sa negosyo, mabilis ang pagbabago, laging may risk. Ang Jiang Group, matapos suriin ng lahat, nakita namin ang proyektong ito ay may masyadong malaking risk para sa amin. Xiaoman, ilang taon nang lumipas, hindi mo nakuha ang atensyon ng pamilya Jiang. Kaya, gustong-gusto mong patunayan ang sarili mong halaga. Yan ay, naiintindihan ko. Pero, sana gawin mo yan sa tamang paraan. Huwag kang lumihis ng landas. Nanan, alam kong mabuti kang tao. Ayaw mo makita magkamali si ate. Kaya, pinili mong ilabas ang katotohanan. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Jiang ay palaging nasa likod mo. Ate, tama na. Huwag manandagdagan ng pagkakamali mo. Sa ginagawa mo, lalo mo lang binibigo si mama. Kahit anong pagsisikap mo, para saan? Sa dulo, ikaw pa rin ang walang kwentang tao. Na tinatapakan ko at walang halaga. Mama, huwag na po kayong magalit. Si ate, gusto niyo lang patunayan ang sarili niya. Patunayan ang sarili niya? Siya na isang spoiled na bata. Nakala mo kaya niyang sarili niya. Grabe na mga salitaan nila. Xiaoman, ayos ka lang ba? Mga kasama, naiintindihan ko ang concern nyo. Pero please, maniwala kayo sa akin. Alam kong malaki ang potential nito. Alam kong kaya ko to. At alam ko ring worth ang investment nyo. Tiwala? Anong pinanghahawakan mong tiwala? Napakahina ng diskarte mo. Ma, si Xiaoman. Tumihimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Ate, huwag ka nang magkamali ulit. Kinig ka na lang kay mama. Tingnan mo sarili mo dahil sa proyektong to. Halos sinira mo ng sarili mo. Saan ka nadadalhin ito? Kayo, hindi na kayo patas makitungo. Mga Ginoo, kalma lang po tayo. Noong una, nung nakuha ni Jiang Group ang proyektong ito, naglabas sila ng assessment na hindi ito magandang investment. Pero ang Jiang, kanina lang sinabi na mabilis magbago ang market. At based sa nalalaman ko, ang Jiang Group ay focus lang sa offline business. Wala silang masyadong alam sa online sector. Sa madaling salita, yung assessment nila hindi galing sa market analysis, kundi based lang sa sarili nilang business model. Hindi sa totoong sitwasyon ng market. Hindi ba tama ako? Ano masasabi mo? Ang talas mo magsalita. Pero kanina lang, tumawag na ako sa main sponsor ng investment event na to, ang Meng Group. Sila mismo magdidesisyon kung legit ba tong data mo o hindi. Hintayin na lang natin ang sagot nila. Ngayon, nandito ang lahat ng investor. Eksakto. Sakto ang timing. Hayaan nating lahat na maging saksi sa nangyayari ngayon. Tingnan natin kung hanggang kailan mo yan ipagpipilitan. Ang Meng Group sila ang number 1 na angel company investment sa bansa. Lahat ng projects na pinipili nila, napapalaki at napapalago hanggang IPO. Pero napaka-strict nila sa standards. Kapag nalaman nila na may daya sa data, blacklisted ka na. Walang makakapag-deal sa'yo, mawawasak ang karir mo. Xiaoman, hindi ito oras ng pride. Kung magkamali ka, aminin mo na. Tutulungan kita. Wala akong ginawang mali. Wala akong dapat ikatakot. Ate, alam kong gusto mong patunayan ang sarili mo. Pero, kung matutuklasan ng Meng Group ang peke mong data tapos ka, mawawalan ka ng lahat.
Problema ko to. Wala kang dapat ipag-alala. Mas alalahanin mo yung sarili mo. Anong klaseng attitude yan? Si Nanan. Nag-aalala lang sa'yo. Ganyan mo siya kakausapin? Wala akong tinatago. Wala akong ginawang masama. Hindi ko kailangan ng peking concern nyo. Ma, pwede bang manahimik ka na lang? Miss Jiang, good day. Ako ang in charge sa investors meeting na ito. Hello, ako si Jiang Xiaoman. Miss Jiang, may natanggap kaming impormasyon tungkol sa data na sinabit mo. Mukhang may dayang nangyayari. Kaya nandito ako ngayon para personal na kumpirmahin ito. Baka hindi nyo pa alam. Si Jiang Xiaoman, para makakuha ng mga investments, nag-falsified ng project data. Niloko ang mga investors. Hoy, ikaw. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Kailan ako nag-falsify ng data? Naniniwala ako na ang Meng Group ay may sariling pagsusuri at hindi basta naniniwala sa chismis ng iba. Siyempre. Nireview namin ang lahat ng data sa sinubit ni Miss Jiang at ang resulta, walang kahit nung mali. Paano nangyari yun? Sigurado bang tama ang pagsusuri nyo? Respetuhin ninyo ang Meng Group. Kilala kaming maingat at kahit kailan, hindi magkakamali sa data verification. Kaya totoo lahat ng data. Shaman, alam kong kaya mo to. Nagkawatak ang plano. Hindi nila inaasahan to. Miss Jiang, narito ang evaluation report namin para sa inyong proyekto. Sa aming pagsusuri, napakalaki ng potential nito. Kaya handa kami magbigay ng 30 million para sa pondo nito. At sa loob ng 3 araw, ipapadala namin ang kontrata sa inyo. Isang matagumpay na partnership. Salamat. Hindi maaaring mangyari to. May pagkakamali kayo. Ang project ko mas maganda, mas solid. Tama. Ang project ng Jiang Group ay dumaan sa masusing evaluation ng experts. Maganda ang future nito. Baka naman pwede niyong pag-isipan ulit. Ma'am, ang Meng Group ay laging nakabase sa data. Ang project proposal ni Miss Jiang ay solid at may potential market. Pinag-isipan namin na mabuti. Kaya siya ang napili namin. Dahil siya ang safe for investment. Jiang Nanyi, mukhang kailangan mo nang tuparin ang pustahan natin. Anong pustahan? Jiang Nanyi, hindi ba confident ka? Ikaw mismo ang nagsabi kapag nakuha ko ang investment, aalis ka sa Jiang family at aamitin mo ang ginawa mo. Ano, nakalimutan mo na? Lahat ng ginawa mo sa loob ng maraming taon, ilalahad mo lahat sa harap nila. Tama na yan. Huwag ka na sumobra. Ako ang sumusobra? Ako sumusobra? Kung ako natalo, may pagtatanggol mo ba ako? Palalayain mo ba ako kay Jiang Nanyi? Exactly. Ang pamilya nyo, napakadaling makalimot. Ano? Lahat ng paghihirap ni Xiaoman, pababayaan na lang? Nan, ano bang gusto mo sabihin? Jiang Xiaoman, ano ba talaga gusto mo? Gusto ko, sa harap ng lahat ng tao, humingi ka ng tawad sa akin. Gusto kong humingi ka ng tawad para sa lahat ng ginawa mo sa loob ng maraming taon. Pamilya naman tayo. Bakit kailangan umabot sa ganito? Sino nagsabing pamilya tayo? Wala akong kinalaman sa pamilya nyo sa pamilya Jiang. Jiang Xiaoman, huwag kang sumobra. Xiaoman, tapos na ang lahat. Ba't di mo nalang kalimutan? Jiang Nanyi, kaya mo bang sabihin sa harap ng lahat? Lahat ng ginawa mo nitong maraming taon? Ano, kaya mo? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Xiaoman, alam ko, kasalanan ko lahat ng nangyayari. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Hindi ako nagawang lumaban para sa'yo. Pero nandito tayo ngayon, maraming taong nanonood. Pwede bang palampasin na natin to? Palampasin na lang natin to. Sa dami ng taon ngayon ka lang humingi ng sorry sa akin? At para lang sa kanya? Mula ngayon, huwag na kayo magpapakita sa akin. Ayokong makita ang pagmumukha nyo. Alis na siya. Tara na nga. Bakit? Ano nangyari? Ay, nako. Jiang Xiaoman, akala mo nanalo ka? Itong kahihiyan, babalik sa'yo mas matindi.
Mama, umuwi na tayo. Kuya, hayaan mo na lang ba siyang umalis? Si Nanan, sobrang napaiya siya. Kung hindi lang dahil sa'yo, bakit ang higpit mo? Ganun ba si Shaman? Walang utang na loob. Walang utang na loob! Ma! Tumawag kayo ng ambulansya! Ma! Inatakot siya sa puso. Dahil sa matinding stress. Kailangan niyang iwasan ng ganito. Mas mabuting mag-ingat. Okay. Salamat, Doc. Kuya, ano bang iniisip mo? Iniisip ko lang, baka naman naging masyadong maigpit tayo kay Xiaoman. Anong oras na Iniisip mo pa rin yung walang kwenta si Jiang Xiaoman? Kung hindi dahil sa kanya, hindi magkakaganyan si Mama. Hindi mo ba naisip kung bakit ginagawa niya lahat ng yan? Ano bang tanong yan? Ayaw niyang makita tayo ng magtatagumpay. Gusto niyang pabagsakin tayo. Kita mo naman yun Dumalakas na siya. Kung makasagot parang walang respeto Di minsan ba, hindi mo naisip na baka nagkamali tayo sa kanya? Nagkamali? Siya nga yung mali. Kita mo naman kung paano siya umasta. Siya na mismo ang nagpapatunay na wala siyang pakialam sa atin. Ganun ba? Pero sa tingin ko, masyado tayong naging hindi patas sa kanya. Tignan mo naman. Lahat tayo umikot sa kanya. Lahat ng gusto ni Nanan nakukuha niya. Sa Xiaoman, kahit anong gawin niya, palagi na lang natin pinagkakamalang mali. Pumunta ako sa eskwelahan ni Xiaoman noong isang araw. Noon ko lang nalaman na part-time student siya. Lahat ng pang-tuition niya, siya ang nagbabayad. Kahit ganun, top student pa rin siya. Mahal siya ng mga guro, mga kaklase niya. Alam mo ba yun? Nalaman mo ba kahit kailan? Pero pag-uwi niya, anong salubong natin? Mga malamig na tingin, puro panlalait at pangungutya. Anong silbi ng mga yun? Ba't siya nandito? Kuya, kung sa labas masaya at maayos ang buhay mo. Pero tuwing uwi ka, malamig ang pamilya mo. Babalik ka pa ba? Kahit alam mong pagbalik mo rito, wala ka nang mararamdamang init. Babalik ka pa rin ba? Sa business conference na to, nakita ko si Xiaoman. May tiwala sa sarili, matalino sa negosyo. At naisip ko, kung simula pa lang, kasama natin siya at lumaki sa pamilya natin. Parehas ng edukasyon, parehas ng oportunidad. Alam kong di ako magmamana ng family business. Kuya, di naman ganun yun Kung sobrang galing niya talaga, bakit nung dating kasama ko siya, hindi ko napapansin yun? Upo ka. May tatanong ako sa'yo. Noon ba, yung contest si Jiang Yi, yung pinalitan yung entry niya, si Xiaoman ba yung may gawa nun? Siya mismo. Naalala ko pa dati, punong-puno ka ng galit na sinabi mo sa akin. Naibukin mo siya. Akala ko naman may ebidensya ka. Hanggang sa nakita ko to. Ano yan? Diary? May nagsusulat pa ba ng ganyan? May gusto pa akong itanong. Naalala mo pa ba nung nalason tayong tatlo? Sino ba talaga may pakana nun? Anong ibig mo sabihin? Biktima rin ako, no? At saka, di ba, si Jiang Xiaoman mismo ang umamin.
Arte pa eh. Ngayon, lahat ng kapatid ko ay nalason. Dinala sila sa ospital. Naalala ko kanina. Kumain sila ng kabute na dinala ni Kuya. Ha? Kuya! Kuya! Ito ba? Lason ng kabute, bakit hindi nala to? Kapag nalaman to ni Mang, sigurado mapapagalitan ka na naman. Hindi pwede. Dadalhin kita sa ospital. Paano ito nangyari? Imposible.